So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, ngayong araw po yung simula ng filing ng candidacy para sa 2025 election. Yun nga lang mga kababayan, itong si Sara Duterte is basag trip po talaga. Kasi po, nagsalita na po si Sara Duterte na wala po siyang plano na mag-endorso ng kahit sinong senador. So kahit ito pa ay miyembro ng PDP Laban. So, baka sabihin nyo na naman, fake news ako. Siyempre, meron tayong mga reference dito. Oh. So, ngayon mga kababayan, no, ito, meron tayong konting update dito. So, sa tingin ko mga kababayan, no, mukhang tatakbo din ata si Vic Rodriguez sa 2025 election bill. So, yan, no. So, yan. So, nag-meeting ata sila kagabi. So, alam naman po natin na si Baste ay parte na po ng PDP Laban at ano ata siya, no? Vice President ba? Parang nasa mataas na posisyon si Baste Duterte sa PDP Laban eh. So ngayon, tinaas po ni Baste yung kamay po ni Vic Rodriguez. So malaki po yung chance na mukhang tatakbo po talaga si Vic Rodriguez sa pagiging senador sa 2025 under PDP Laban. And actually, kung babasahin po natin yung post na to, ang nakalagay dito, sabi dito, no? Okay. Hindi pa Attorney Vic at Baste Duterte magsasanib puwersa. Hindi pa man formal pero maugong ang balita na di umano tatakbo si Attorney Vic Rodriguez, tatakbong senador si Attorney Vic Rodriguez at Mayor Baste Duterte. So whatsoever, wala naman tayong pakialam dyan, di ba? So ngayon mga kababayan, no, ang point kasi dito, ito na balita ito last week pa eh. Okay, sabi dito ni Sara Duterte, no? Okay, Sara Duterte says no Senate slate endorsement for 2025 election so far. Okay. So ngayon, alam niyo ba kung alam niyo kung anong bullshit kasi dito mga kababayan? Ano ba naman yung sabihin mo sa interview? Nagpa-press ko ka na nga lang ng bullshit ka pa. Ano ba naman yung sabihin mo sa interview mo or sa press conference na mukhang meron na akong i-endorso at malamang PDP Laban yon, di ba? So ang point dito mga kababayan, paano i-endorso ni Sara Duterte yung mga senatorial slate po ng PDP Laban kung mismo si Sara Duterte mismo ay ayaw sa PDP Laban? So, syempre may ebidensya tayo dyan. Nakala nyo, nagsasalita lang tayo ng kabulshitan dito. Syempre may evidence tayo dito. So, ito yung sabi ni Sara Duterte, no? Yung mukha ni Sara, mukha sintu-sintu talaga, no? So, sabi dito, no? Vice President Sara Duterte on Wednesday said that she has neither form nor plans, so wala siyang plano, no, to endorse a Senate slate in the 2025 midterm elections as she focused on defending of the office of the Vice President. So, meron tayong video dito, no? Tingnan nyo to. Ito yung sinabi niya eh. Okay, ito, sige. Next week, will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mangampanya. Okay, so medyo maluwag na sa February. Hindi, kasi sa akin ang point dito mga kababayan, di ba, hindi mo naman kasi kailangan na i-endorso sa campaign period mismo yung mga gusto mong senatorial, mga senatorial balls. Kasi kung mas maaga mo babanggitin na itong si Bongo susuportahan ko, itong si Philip Salvador susuportahan ko, basta PDP Laban susuportahan ko yan. Ano ba naman yung sabihin mo na ganon? Di ba? At least mas maaga, alam na yung stand mo tungkol po dito sa senatorial balls po ng PDP Laban. Mukhang wala ka talagang pakialam eh. Ang pakialam lang kasi talaga ni Sara Duterte is sarili niya. So ano bang pinupoint ko dito? Ang pinupunto natin dito mga kababayan, dito natin makikita na hindi po talaga naka-align si Sara Duterte sa PDP Laban. Di ba? Kasi ang daming pagkakataon na nito eh. So pakita ko sa inyo mga ibang mga nahalukat natin sa mga archive ng balita, no? So una mga kababayan, ito. Ito, di ba? So, nung 2021, mga kababayan, di ba, Sara won't run under PDP Laban, sabi ito ni Kusi. So, di ba kasi ang point dito,
kung talagang kakampi talaga kung nakakampihan talaga yung mga yan, sana nakikipag-unite sana si Sara Duterte sa PDP laban. Mukhang ayaw niya po talaga. Kasi tandaan natin, no, noong 2022 election, si Sara Duterte po ay, di ba, ay pumunta po sa Lakas CMD ni Martin Romualdez. Doon po siya tumakbo, doon siya naging parte ng isang partido. So iniwan niya yung PDP laban, di ba? So bakit nga ba nagkaganon? Kasi tandaan natin mga kababayan, ito, nakalimutan niyo na ba to? Ito, nabalita na to noong 2021 eh. Di ba? Sabi dito, no? All gloves off, Sara versus Bongo. Hanilet is proxy fight between Duterte's first and second families. O, di ba? So ito, sabi dito tandaan niyo, nabalita ito noong 2021. Di ba? For over 5 years, Davao City Mayor Sara Duterte and her siblings have toed the line by staying in the background while showing a united front behind their father, President Rodrigo Duterte. So mga babae, no, alam natin mga street race, no, na nung si Digong nga po ay naging presidente noon, mukhang out of touch talaga yung pamilya ni Digong dito po sa pagiging presidente nga po ni Digong mismo. Di ba? Parang hindi po talaga sila involved. Di ba? Hindi involved yung mga anak ni Digong sa pagiging presidente nga po ni Digong. So, ang nangyari lang dito is binigyan lang po ng sangkatutak na confidential fund at saka pondo si Paulo at saka si Sara. Pero yung pagiging presidente po ni Digong, si Bongo po talaga yung nagmaniobra. So, ito sabi dito okay. A political source said Sara, Paulo, and Baste keep their cool despite being boxed out of their father's life in Malacanang. So talagang binabox out talaga sila, no? Talagang kumbaga hinaharangan sila. Diba? With his long-time aide, Senator Bongo, who was allied with the president's partner, Hanilet Abansenya. So ang point pala dito mga babayan, ito issue to eh. Diba? Nung naging presidente pala si Digong, hindi po makalapit pala itong sila Sara, itong sila pangalan nito si Baste at saka si Pulong. Kasi nga po, hinaharangan ni Bongo, nakakampi ni Bongo si Hanilet. O, di ba? So kaya pala mga kababayan, no, nung 2022 election, hindi kumampi itong si Sara Duterte sa PDP laban. Di ba? Hindi. Kasi talagang allergic talaga si Sara Duterte sa PDP laban. So ano ba sinasabi natin dito? Actually, wala naman po tayong pakialam diyan. Wala tayong pakialam diyan, pero ang pinopoint lang natin dito natin makikita na kahit mismo ang mga Duterte mismo ay may mga sarili silang away tsaka agenda. Oh, tapos mga kababayan, no, meron pa dito, may mga nakita pa ako dito. Ito. Oh. Ito nangyari din to, no. Ito 3 months ago lang to, di ba? Duterte allies ask Sara to lead them. Oh. So, di ba, sabi dito, no, conveners of Hakbang ng Maisog, a movement started by allies of her father, former President Rodrigo Duterte, have urged Vice President Sara Duterte to lead the struggle of the Filipino people now that she is no longer part of the President Marcos cabinet. So, ito, pahiya na naman dito yung mga Duterte group eh. Kaya na naman dito yung mga Duterte Bobo supporter eh. Kasi nung si Sara Duterte po ay nag-resign bilang Deputy Secretary at saka Vice Chairman ng NTF-ELCAC, ang inaasahan po ngayon ng mga Duterte group o ng mga Duterte Bobo supporter, si Sara Duterte po yung magiging muka, di ba, ng mga rallies, pero hindi naman po nangyari yon. Diba? So allergic po talaga, no? Tapos dito, meron pa okay. So ngayon mga kababayan, kasi ang point dito, no. So sino ba yung tatakbong senador sa PDP laban ngayon? Actually, meron pa lang tayong 3 sigurado. So si Bongo, nakagalit din ni Sara. Si Bato, na medyo okay sila ni Sara kasi si Bato utu-utu yan, ni aso yan eh. Di ba? Kunwari kung kayo, di ba? Kunwari kayo si Sara Duterte. Tapos kayo, ayaw nyo sa PDP laban. Ayaw nyo sa PDP laban. Tapos sasabihin ni Philip Salvador na mamamatay akong PDP laban. Suportahan mo pa ba? Nakuha niyo yung point? Si Sara Duterte galit sa PDP laban. Tapos ngayon, ang sabi ni Philip Salvador,
mamamatay ako bilang PDP laban, good luck kung susuportahan ka ni Sara. Pero by the way, no, irrelevant naman po mga kababayan kung susuporta si Sara sa mga senador ng PDP laban, may impeach na po ito. Malapit-lapit na po ito. Di ba? So tingnan natin no, kung sa February, kung sa campaign period, kung vice president pa rin siya. Kasi malaki po talaga yung chance na magpuproceed po talaga itong impeachment. So ewan ko, no? So makikita naman natin mga kababayan, di ba, na itong mga Duterte po talaga is nasa on denial stage. At kitang-kita naman po talaga natin na maling tao po talaga yung sinusuportahan nila. Di ba? So yun mga streetwise, so dyan po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa statement nga po sa Duterte na hindi po siya mag-i-endorso ng mga senador. Di ba? So kahit pa si Vic Rodriguez yan, di ba? Ano ba yung libro ni Vic Rodriguez? King Ina ba yun? So yan. Well, tingnan natin, si Baste tatakbo, baka endorso siya ni Sara. Di ba? So tingnan natin yan. So medyo magulo pa ngayon ng kampo ng mga Duterte kasi yung mga Nograles po ay nagpe-penetrate na po sa Davao City. So sa tingin ko, isa yan sa magiging priorities po talaga nila na hawakan, ipagpatuloy na hawakan yung pinakabaluarte po nila sa Davao City. Okay? So yung mga babae, so yan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pwede nyo naman pong i-share itong video po na to. So sa muli po mga streetways, nakita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye, salamat, thank you po.